Mula 2023 hanggang ngayon, ang 169 computer fees ay hindi nakakatulong sa mga maliliit na operators ng jeep at mga drivers. Why? Kasi sa pagkakaalam po namin, sa grupo namin, meron na po tayong third party IT provider na kinontrata ng gobyerno. In fact, umabot pa sa Kongreso. Pero bakit may dagdag bayarin pa na 169? Dumulog sa tanggapan ng Ombudsman ang grupong Federated Land Transport Organizations of the Philippines o FELTAP ngayong araw. Ito ay upang maghain ng reklamo laban kay Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Chairman Vigor Mendoza II. Kasunod dito ng umano'y paniningil ng 169 pesos na commuter fee sa pagrerehistro ng mga sasakyan sa Land Transportation Office noong siya pang namumuno dito. Ayon kay FELTAP spokesperson June Braga, dati nang ipinatigil ang naturang singilin sa panahon ni dating Transportation Secretary Jaime Bautista. Ngunit urong-sulong anya ang pulisya noon pang 2023. Para sa Transport Group, isa itong kapabayaan sa pagtingin sa pangkalahatang kapakanan ng maliliit na drivers at operators ng mga pampublikong transportasyon. Kung titingnan natin 169, malaki na yon. Pero sa mga maliliit na operator at driver, dugtong po yun sa bituka namin. Mabigat na po yun sa pamamasada sa araw-araw. Lalo na po ngayon na may kinakaharap na gyera sa gitang silangan. So what will be happen? Domino effect po yun. Posibleng dagdag na increase sa gasolina. Ito pang 169 na hindi namin alam kung may legal bang basihan. Kaugnay nito, hiniling ng grupo sa Ombudsman na patawan ng 90-day suspension si Mendoza bilang kasalukuyang chairperson ng LTFRB. Pinababalik din nila mula sa LTO ang mga naibayad ng mga PUV operator na umaabot ng nasa 169 million pesos simula pa January 2025 hanggang February 2026. Ayon sa FELTODAP, may nauna na rin silang inihaing reklamo dito sa Ombudsman kaugnay ng issue noong 2023. Ngunit wala nilang naging malinaw na tugon dito ang tanggapan sa ilalim ng dating Ombudsman dahilan ng paghahain ng panibagong reklamo. Sinagot na rin ang issue na ito ni LTFRB Chairman Mendoza sa unang inihaing reklamo ng FELTAP sa Ombudsman kung saan itinanggi rin ng opisyal ang anumang korupsyon na iniuugnay dito. Kasunod ng panibagong reklamo laban sa kanya, iginiit ni Mendoza na layo ng mga agresibong reforma sa polisiya na ipinatupad niya noon sa LTO ay para sa mabilis at komportableng serbisyo. Gayunman, nirirespeto at welcome para sa kanya ang desisyon ng anyay self-proclaimed transport group na dalhin ang usapin sa Ombudsman na siyang tamang lugar upang bigyang linaw ang issue. Buwelta pa ng dating LTO chief, natitiyak niya na ang paghahain ng kaso ay hindi para sa pananagutan kundi isang malinaw at simpleng desperasyon para makaganti. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.